Ayun na, tignan nyo. Doon yung parang pinaka-syudad talaga na part. Sa taas, merong tower, tas may amusement park. Ito guys! Georgia National Gallery! So ito, sa pinaka... Ay, bababa pa. Oh, ito. Malayo na nilakad ko para dito sa wine na to. Medyo naging emotional talaga. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na itong day na to is chill day lang. Ikutin lang natin yung mga hindi pa natin napupuntahan. At madami tayong mga pupuntahan. Pero uunahin na muna natin is kumain tayo ng breakfast. Then after that is pupunta tayo sa church. Which is wala akong mahanap na Catholic church nearby dito. So pupunta pa rin tayo. Parang Orthodox church yung pupuntahan natin. And sikat siya dito sa Georgia. At gusto ko lang sabihin sa inyo na ngayon po ay April 8, which is ngayon po, nagmamark na po ang ating 26th birthday. 26 na tayo. 26 na tayo, guys. So, yun. Ngayon, samahan nyo lang ako sa birthday day. Birthday day? Sa araw na to. At madami ko sa inyong gustong ikwento. Hindi lang to all about informative travel vlogs. May mga gusto kong sabihin sa inyo na kung saan ay makikita nyo din sa mga susunod na vlog yung pagbabago na gusto kong i-impose. At yun, basta samahan nyo ako at sana magustuhan nyo tong ating chill day, birthday vlog. So ngayon, naalala nyo ba kahapon ay kumain tayo sa isang Thai restaurant which is nagustuhan ko. Ngayong breakfast, babalik tayo doon kasi nagustuhan ko siya. Then sa bandang hapon at paggabi, mag-Georgian cuisine na naman tayo. Diba? Para balance eh. Alam nyo guys, kahapon ko pa dapat to i-film like kaninang 11:59. Yung parang sasalubungin ko yung birthday ko. Kaya lang alam niyo, medyo naging emotional ako, like literally. Kasi first time kong mag-birthday na mag-isa. Usually kasama ko si ate, nagta-travel kami, or kasama ko yung family ko. Pero kasi guys, ayun, nandito tayo ngayon sa Georgia, which is pinili din naman natin to, kaya tayo nandito. So yun lang. Actually, malungkot pala no kapag first time mo ma-experience na mag-isa ka sa birthday mo. Ayoko na muna pag-usapan. Mag-happy-happy na muna tayo. Mamaya na lang yung mga story time at kwentuhan. Okay, let's go back there. Kung saan tayo nagpunta kahapon? Dito sa Thai curry. Diba? Yun, order ulit natin tong fried basil with minced pork and fried egg. So guys, yan talagang favorite kong Thai food ever. And itong green curry. Kaya lang kasi ngayon, parang gusto ko dry yung kainin natin. Tapos mamayang hapon o tanghali o gabi, yun yung medyo soup. Okay guys, tapos na tayong kumain and as usual, naubos natin. Thank you Lord! And now, babalik na muna tayo sa hotel. Kasi may tayo ditong bote. Mas makakatipid kasi kapag sa hotel tayo kasi magre-refill na lang tayo. Diba? Tipid-tip po yun. Kasi kapag sa hotel, mayroong pwedeng water dispenser. Kaya, yun. Sinerch ko na yung next nating pupuntahan. Ayan, inilagay ko na dito. Holy Trinity Cathedral of Tbilisi. Actually, isa yan dapat sa pupuntahan natin ng first full day. But hindi natin napuntahan. So now, pupuntahan natin just in time kasi kailangan din natin mag-pray to thank Lord sa ating another year, di ba? Okay, so now nag-book na tayo ng Bolt going to Holy Trinity Church. Ito tayo ngayon pupunta sa Holy Trinity Church. Then later, lalakarin na lang natin yan going dito sa Rustaveli Ave. Okay, dyan sa area na yan. Doon mayroon akong gustong puntahan dito yung Dry Bridge Market. Let's check kung okay yung way papunta dyan pagka nilakad natin. Okay, we're here sa Holy Trinity Cathedral of Tbilisi. Medyo malayo siya. Actually malayo, hindi siya pala medyo malayo. So worth it yung 6 bolt papunta dito. Kasi parang merong paakyat ng mga dinaanan. Ngayon, bago tayo pumasok, explain ko lang sa inyo na ito po yung biggest cathedral in Georgia. So sa buong Georgia, ito po ang pinakamalaki. At ito yung pinakamalaki din na Eastern Orthodox Cathedral in the world. I mean, tallest. Ganda.
Okay, so we're done. Nakapag-pray na tayo dun sa loob. And alam ko magkaiba yung Orthodox Church sa Roman Catholic Church. Pero kasi wala tayong makita eh. So, dito na lang din tayo nagpunta. And also, gusto ko lang i-share sa inyo. May asong matahol. Wait, na-distract ako. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na ito po, Sameba Cathedral ang tawag dito. Or yung Sameba, also, siya, ibig sabihin niya is Holy Trinity. And yung Holy Trinity, yung Father, Son, and Holy Spirit, diba? So, isa to sa pinakamagandang church na makikita nyo dito sa Tbilisi. Yun nga lang, hindi po siya malapit sa city center. And papakita ko sa inyo. Ayun yung area. Ayun na, tignan nyo. Doon yung parang pinaka-syudad talaga na part. Tapos doon sa side na yun. Wait. Ewan ko kung nakikita dito from here. Pero, andun yung Mother of Georgia. Tapos, ayun yung tower ng Tbilisi. Alam nyo din ba, kahit ganun yung itsura niya sa labas, yung exterior, ito yung nakikita niya sa paligid ko. 1995 pa lang po ito ginawa. So, kagagawa lang sa kanya almost. Hindi siya yung 1970s, ganyan. 1995. Tapos, matagal siyang ginawa from 1995. Tapos, natapos siya ng 2004. Ang ganda. Nagugustuhan ko siya. Tapos, yung design niya medyo modern, ganyan. Na kung saan, Georgian style pa din. Tapos, alam niyo ba, ginawa rin itong church na to celebrate the 2,000 years of Christianity and also yung 1,500 year ng Georgian Orthodox Church. Guys, dito kasi sa mismong chapel na to, meron dito 9 chapels sa mismong loob. Kaya lang, hindi natin napuntahan yung 99 kasi nasa underground siya. And wala kasi ako napanood na vlog kung paano pupunta dun sa mga underground chapel. And I don't know kung welcome tayo dun. I mean, kung open siya sa public. So, if ever kapag pupunta kayo dito tapos nakita nyo na meron kayong pwedeng sundan para pumunta dun sa underground nito, yung bawat chapel na sinasabi ko sa inyo ay meron tong iba't ibang saints na nire-represent each chapel. Sayang di natin mapuntahan kasi meron akong nakita kanina na babaan, kaya lang nakakatakot ang dilim. Alam niyo yung parang dungeon yung vibe. Now, we're back again and gusto ko lang sabihin sa inyo na bumalik po tayo sa hotel kasi meron tayong inayos na kailangan nating ayusin and now, maglalakad ulit tayo papunta doon sa Rustaveli Avenue area, Shota Rustaveli Avenue, which is andun po yung MoMA Tbilisi, andun yung Tbilisi Digital Space na kung saan yun ang ating route ngayon. Alam niyo yun? So, kung saan tayo dadali na ating mga paa, basta isang hilerang street to, let's go! Ito guys, yung sinasabi ko sa inyong street na sikat dito. Kapag ka dinire-diretso nyo to, is super dami nyo nang mapupuntahan. Meron kayong guide, ilalagay ko yung pangalan ng Google Maps link dito sa screen. Ano siya? Shota Rustaveli Avenue ang name. Tignan nyo, nadaanan ko to. May mga lovebird, then hamster, tapos rabbit. Pet store. Alam nyo guys, gusto kong i-share sa inyo na dito sa Georgia, meron dito tinatawag na gypsies. So yung gypsies, actually nababasa ko yun sa mga forums, sa TripAdvisor, na nababasa ko. And also, may mga nag-PM sa atin, na viewer natin. Like, mag-ingat daw po tayo doon. Yung mga gypsies guys, mga bata sila na namamalimos. So, manghihingi ng pera sa inyo, lalapit, haharasin kayo, ganon. So, kapag ka ganon, no na agad, lumayo na kayo, ganyan. Then also, may mga time daw na parang rumbabato, ganong level. So, buti na lang, wala po tayong na mimit nun so far. Walang nakakasalubong. At I think kung meron man tayong makakasalubong, iiwas na lang tayo. Ito tingnan nyo Diyan tayo naglakad noong nagpunta tayo sa Rike Park area. Tapos nakikita nyo yon sa taas merong tower, tapos may amusement park. Pupuntahan po natin yung day before tayo pumunta at bumalik sa Pilipinas. Guys, share ko lang sa inyo, tayo po, yung ruta natin. Sasabihin ko na kasi, guys, pagod na ako magtago. Lagi, ang dami na nagko-comment, ang dami na nagsasabi na dudulas ako, which is totoo. Ang ruta po kasi natin is Georgia and Armenia only, okay? Yung Azerbaijan soon yan. Kasi merong conflict yung Armenia and Azerbaijan now. So parang gusto ko is mag-focus na muna tayo sa 2 countries. And ang ruta natin, Georgia, Armenia, tapos babalik tayo ng Georgia. So pagbalik natin sa Georgia, meron pa po tayong pupuntahan which is nasa taas. Kaya lang sa pagbalik na lang natin yun. If ever, habang ongoing tong mismong travel series natin, kapag ka meron akong hindi na vlog or meron akong hindi na feature, like kahit Armenia na yung ongoing, mag-comment pa kayo. Kasi pwede pa natin gawa ng solusyon yan at i-vlog bago ako umuwi sa Pilipinas. And guys, yung Pasanauri yung restaurant na masarap na kinainan natin. Gusto kong bumalik dyan actually bago tayo umuwi sa Pilipinas. Alam nyo to, walang joke yung Khachapuri, favorite ko siya. Top 1 ko sa mga Georgian food. So yung picture ilalagay ko dito. Napakasarap niyan guys, like literally. Oy kayo
Kayo, yung mga nagko-comment dyan, meron ako mga nababasa sa inyo, sabing ganon, ang itawag na lang daw sa mga viewers, ka-literally PH. Oo nga. Ngayon ko lang din napansin, lagi ko palang sinasabi yan, no? Like, literally. Tingnan nyo guys kung gaano kalawak yung Shota Rustaveli Avenue. Diyan sa mismo avenue na to, o sa mismong area na to, napakadami nating makikita mga establishments. Yun nga lang, Tuesday po ngayon. So yung MoMA Tbilisi guys, sarado. Hindi natin mapupuntahan, bukas may day tour tayo. So if ever kung gusto nyo magpunta dito, isakto nyo na Wednesday. Actually talaga, kapag naglilibot tayo, lagi tayo yung napapagsaraduhan ng mga museum. Like, hindi dahil late tayo or what, kundi dahil guys, close talaga sila during that day at yun lang yung available tayo. Welcome to the Biltmore Hotel Tbilisi. Ang ganda, no? Kala ko nung una government office yan. Yung dito, doon may Zara, Dika, itong bar na resto. Dito, basta guys, ang ganda nitong area na to. If you wanna shop, dito yon. Alam nyo, habang naglalakad tayo ngayon, nagbabasa ako ng mga comments sa YouTube. Tapos nabasa ko tong comment ni Miss Jade B1231. Sabi niya ganon, Ivan, maganda talaga sa Georgia pero mas natuwa ako sa Armenia. Alam niyo, hindi lang siya inabasa ko na gano'n ng comment. So I think maganda talaga yung sa Armenia, no? Mas lalo tuloy ako nagiging excited. Guys, ako even before, parang mas gusto ko talaga yung Georgiang puntahan. Pero based sa comments, grabe, mas maganda pa pala yung susunod natin. So, gustong-gusto ko siyang pagkumparahin. Okay, so we're here ulit sa Opera. Ayan, no? Dito yung meetup natin, dun sa Kluk Tour. Dito yun, dito yung pinakasasakyan. Tapos dito mag-meet up ng 9:15 AM. So if ever kung napanood nyo po yung Kazbegi, Godauri tour natin, dito yung meet up nun. Alam nyo, to be honest, di ko alam yung mga brand na ganyan. Max Mara, Zara lang alam kong brand. Tapos doon may Next. So kakaiba yung mga brand talaga dito, no? Ay, ang galing naman ito. Ganda, oh. Like European vibe talaga. Ito guys, Georgian National Gallery. Wow. There again, it's closed. Finally, may isang brand na nakilala ko. Nike, guys. Nasa tapat ng mall na to, which is Liberty Square yung name. Ay, hindi. Galleria Tbilisi pala. Dito naman may Puma. Guys, nandito na naman tayo ngayon sa Freedom Square. Doon nung unang araw nandun tayo sa kabilang side, di ba? And ngayon, gusto kong ituro sa inyo kung paano tumawid dito. Dito sa Georgia, is, yan, nakikita nyo. Underpass po ang way para makapunta dun sa Sidon, or doon sa Sidon, or kung saan pa man. Kasi wala silang ano, guys. Alam niyo yung parang pedestrian lane. Wala silang ganun. Doon merong mga ganyan, no? Mga tumatawid na hindi sumusunod sa batas. Pero, ganito guys ang gawin nyo. Underpass para sure. Baka mamaya bigla kayong mahuli. Kaya lang medyo sketchy, no? Medyo nakakatakot sa baba. Mga ganito. Pero, ganun talaga guys. Part yan ang dadaanan. Amoy tinapay dito, ah. Alam mo yung sa Pilipinas na parang may pandesal. Ganun yung aamoy ko. Ay. Ano to? Magkano kaya? Tanong natin kung magkano. Excuse me. Yeah. How much? 4? Okay. Ayan, no? 4. Mas mura dito, no? O mas mura dun sa ano? Teka, check tayo. Dito tayo guys, ang dalawa. Dito ang Tbilisi na to. Maganda siya. I like this. Tapos, ang isang Tbilisi. Ayan. Wala siya yung parang isang buo eh. Puro ganito lang. Kanya meron pa dyan yung Kinkali. Nakakatuwa naman. Ang gaganda ng mga design. Para baka kasi makalimutan pa natin itong dalawa. O diba? May hidden gem sa underpass. Kasi ako guys, as much as possible, gusto ko sinusuportahan yung mga ganitong klaseng business. Kasi small business sila eh. Hindi yung talagang parang supermarket na parang dun ka bibili ng pasalubong. Parang yung ganito kasi para mas tumagal sila sa industriya. So mga pwedeng mabili dito, o tignan nyo. 30 gel yung ganito. Ito bell. Ang galing naman. 15 gel, oh. Tapos mga cup na maliliit. Ano to? 25. Tapos yung mga mug, 25. Shot glass. 8. Ang shot glass nila. 8 gel. Ang dami. Very Georgia yung pasalubong lang. Ganun. Diba guys? So subscribean tayo. We have a new Georgian subscriber. I mean, magiging pa lang. You're from Vietnam? No, Philippines. Philippines. Mabuhay. Yeah. Ivan de Guzman. Ivan. Guys, alam nyo dito sa channel natin, yung mga nakakita sa atin ng mga vendor na mga napupunta natin sa iba't ibang bansa na nagsusubscribe sa atin. Nakakatuwa. United Nations na po ang ating subscribers.
Nakarating na naman tayo dito sa nilalakaran natin papuntang Rike Park. And alam nyo, to be honest, meron akong pagsisisi kasi nung pag nagpunta tayo ng Rike Park kasi diba hindi tayo nakakain na ng ice cream. Yung sikat na sikat dito ng wine ice cream. So yun ang gusto kong subukan. Ting goal yun. I mean, gawin natin goal for today's video na hindi tayo kakain ng wine ice cream kung hindi located sa Rike Park. Diba? Para medyo meron tayong nilulook forward sa bandang dulo. Ito yung pinakita ko sa inyo doon sa episode 2. Tignan nyo, ang mura lang dito guys ng chimney cake. Oh. 13 lang. 'Di ba? Ang mahal dun sa Mother of Georgia. Sa Mother of Georgia kasi guys, ano siya eh, 20 na. King of, meron na sa atin guys, meron na sa atin lumapit kanina. Like yung sinabi ko sa inyo, parang gypsies, ganun. Meron na lumapit, pero talaga bang merong age na parang mga 12 years old na itsura, 13, ganun. Considered pa din ba sila na ganun? So kinukulit ako guys. Like meron silang pinapakita na I don't know kung ano. Pero wala, dinedma ko guys. Sabi ko, no, with respect. No. Ayan guys! Malapit na tayo ulit sa Rike Park. We made it. Malapit lang siya. Like literally, ang lalapit lang. Pagka guys binolt nyo, mas malayo. Kapag ka ganito, mas malapit. Tapos ito since may mga nagtatanong sa atin sa mga previous vlogs natin dito sa Georgia, sasabihin ko dito at sasabihin ko din sa pinaka-final episode. Kasi yung iba nagtataka, usually daw, tayo, ay nag-Gcash withdrawal. I mean yung nag-withdraw tayo ng pera via Gcash card. So, ngayon po, dito kasi sa trip na to, isa kasi sa mga lagi ko nababasa, naghahanap ng US dollar o naghahanap ng pocket money yung Georgian Embassy, Georgian Immigration. So, ang nangyari guys, ang ginawa ko, para hindi na masayang yung ibang USD ko, minani exchange ko na yung USD. Yung 200 USD. Pero alam nyo, until now guys, hindi ko pa rin siya nauubos. So, if ever kayo ang gawin nyo, magbaon pa rin kayo guys ng pera dito. USD, Euros, ganyan. Tapos wag nyo na lang ipapalit. Ako kasi guys, ginawa ko lang, pinapalit ko. Pero pwedeng wag nyo na ipapalit. Mag Gcash card na lang kayo, mas matipid. Or GoTime, or kung wala kayo ng dalawa na yon, Maya. Alam nyo, buti na lang, nagpunta na tayo dito ng mga nauna-unang araw. Sarado siya ngayon, no? Tapos ito, yung hot air balloon, sarado din. Grabe guys, napakalayo na nilakad ko para dito sa wine na to. Para sa wine ice cream na yan, super. And pwede ba sa loob? Pwede ba? Hello. Hi. How much a wine ice cream? 7. 7, okay. Can I have one, please? Ayan, finally. 7 gel, guys. And sa mga vlogs, ito yung nakikita kong binibilan nila. Finally, matitikman na natin. Dito siya kinukuha. Yan. Yay. Thank you. Ayan! Wine ice cream! 7 gel! Okay, for the first time, tikman natin kung matamis, mapait, lasang wine, or ano to. Kung ano lasa niya. Lasang wine nga na matamis. Guys, alam nyo, hindi ako ma-wine kasing tao, pero hindi ko alam kung anong tamang description doon. And alam nyo yung lasa ng parang merong humahagod sa ganon. Yung parang yung pait niya na hindi mapait eh. Hindi ko ma-explain kung ano yung tamang terminology for that. Pero lasang wine. Lasang wine talaga. Like literally. Kasi meron kasing mga ice cream o meron tayong mga dessert na sinasabi. Kunyari, banana flavor pero wala naman tayong maralasahang banana. Tiramisu flavor, I mean, specific something na flavor pero wala namang ganun lasa. Pero ito lasang wine in ice cream form. I can rate this 9.5 out of 10. Yeah, pwede siya 9.5. Oh, diba? Ibig sabihin, masarap. Yung presyo, pang 7 gel ba siya? Ano eh, touristy place to eh. So, pwede na din. Ice cream. Tignan nyo, dito ngayon tayo sa Bridge of Peace. Diba? Okay, now guys, dito ngayon tayo sa Digital Museum. Finally, yung mga ibang museum hindi natin nakikitang bukas. At yung iba naman hindi tayo makapasok dito. Sure, ito na. Let's go! Giving Art Science Museum, guys. Hello. How much is the admission fee? It's 45 lari. 45 lari. Do you accept card? Sure. Okay, thank you. Guys, yung bayad, 45 lari. So, admission fee. Kapag family offer 2 adults and 2 children, 145 gel. Ayun, tignan nyo it's Giving Art Science Museum. May oras guys, 5 o'clock pa. Maaga pa eh. Ano pa lang, 4:40. Okay, ito na, pababa na tayo. So ito, sa pinaka, ay, bababa pa. Oh, ito. Okay, bakit parang tayo lang ilaman? Guys, mag-isa lang pala tayo. Diyos ko. Nakakatakot naman, ang dilim. Ano to? Kala ko salamin. Sit daw dito eh. So, paano uupo? Dito?
So guys, ang rules dito, bawal gumamit ng flashlight. Pwede mag-video at pwede ding mag-photo. Pero flashlight is not allowed. O'clock pa magsisimula. So meron pang 2 minutes. Okay, so tapos na yung ating pinanood doon sa mismong digital museum. And again, 45 gel siya. Nagtagal siya ng 35 minutes. Medyo matagal din. Tapos pwede kayo mag-video. Wala pa ako. Pwede kayo mag-video, pwede kayo mag-picture. And also, pinapit ko. 45 gel divided by 35 minutes. So, pumapatak na 1.28 gel. Ilalagay ko dito 1.28 gel per minute ang bayad nyo doon. So, tingnan nyo na lang guys kung worth it or kung ano pa man yan. Pero parang sa akin kasi, mahilig po kasi tayo sa mga ganon. Yung tipong digital museum, ganyan. And para sa akin, worth it siya. Pero kung i-rate ko siya, since yun lang yung mismong ganap doon, parang 8 out of 10. Let's walk doon sa nakainan natin before yung pasanori, yung pasanauri, basta yun yung spelling. So, ilalagay ko na lang yung spelling at yung name dito sa screen. Tara doon ulit. At, bibili naman tayo doon ng pork. Actually, madami silang branches. Kaya lang yun kasi malapit sa atin. Kasi after nun, babalik na tayo sa ating hotel. So, madami nagko-comment sa atin, Ivan, itry mo yung pork dyan kasi yung pork dyan wala daw amoy, malambot daw. So, kaya let's go! Okay, we're back. Pasanuri. Let's go. Okay guys, ayan yung menu nila ulit. Actually, same lang to dun sa unang menu na pagpunta natin dito kasi same branch lang siya. And ito yung orderin natin ngayon. Yung pork barbecue. Kasi masarap daw yung pork dito eh. Ngayon, hindi ko alam kung baka lasa lang naman sa Pilipinas o kakaiba. So, yung pork barbecue nila dito is 17.50 gel. Yung pork barbecue loin, 21 gel. Hello, again, hi again. And yung pork ribs barbecue is 21 gel. So guys, tinanong ko sa staff here kung merong rice. So wala daw rice, which is alam ko din namang wala. Baka lang meron. Nag-ano lang ako, naninigurado lang ako. So walang rice and pork barbecue lang, 5 pieces daw yun. So ang dami. Kaya ngayon, natuto na ako. Hayaan ko na lang na yun yung order. Tapos, order ako, I think, ng drinks na lang. Then, after nun, okay na. Yun ang dinner natin. Okay, guys. Ito itsura ng pork barbecue. So, pork na pork lang pala talaga. Okay, akala ko parang barbecue na ano. Barbecue na parang yung nakamarinate. Ganyan siya. Okay, let's taste it. Man natin kung ano nga ba ang pinagmamalaki nitong Georgia. Iwain natin. Baka hindi natin makain ng buo eh. Tigas. First bite. Masarap siya. Pero, kaya ganito yung mukha ko. Kasi, parang same lang sa Pilipinas. I mean, yung quality ng meat. Though guys, don't judge me. Ito yung nalalasahan ko. Nag-expect ako na parang kakaiba. Pero again, masarap. Yung quality lang ang sinasabi ko. Nakakala ko kakaiba.
natikman ko na yung ibang part. Malambot siya. Yung iba malambot. Pero yung sinasabi nila walang amoy, parang same lang sa Pilipinas yung na-encounter ko. Pero masarap yung ibang part. Ibang, ano, so ano yung lasa niya? Parang maalat lang, ganun. Okay siya. 8.5 out of 10. We're finally done. And okay naman yung food. 8.5 out of 10 sa akin. Kaya lang nag-expect ako ng kakaiba talaga sa pork meat niya. And ang biniyaran po natin is 21.40 gel. Hindi ko nakikita to eh. Itong coffee shop na to. Kaya lang, ayoko na magkape. Ever guys, kung naghahanap kayo ng hotel, panoorin niyo yung episode 1 ko dito sa Georgia. Okay siya. I highly recommend. And alam nyo, from there sa hotel, going sa Wright Park area, Wright Park, 2.7 kilometers yung layo. Parang I think walkable naman siya kung mahilig kayo maglakad. And 2.7, yun, naalala ko. Because dahil sa wine ice cream na yan, nagpunta tayo dun sa ice creaman na yon na sikat sa Wright Park. Okay guys, we're back dito sa ating hotel. At ngayon, meron tayo ditong segment na ganito na kung saan ay magdadramahan lang tayo, ganyan, kasi birthday naman natin. Pagbigyan nyo na po ako, opo. Pero kung hindi nyo gusto yung ganitong things, is pwedeng i-skip nyo na lang at mag-move na kayo sa susunod na vlog natin. Pero madami kong ikikwento sa inyo dito na dito nyo lang mapapanood sa vlog na to. And yun, gusto ko lang sabihin sa ating lahat na happy 26th birthday! Ito yung aking croissant cake na ginawa na in-improvise. Kasi, guys, hindi ko naman kayang ubusin yung isang buong cake. So, sinabi ko, bibili na lang ako ng croissant. Ito, bukas, iinit ko sa microwave. E de, makakain pa natin, di ba? So, ito yung pinost ko sa Instagram account. So, yung user handle ilalagay ko dito sa screen. So, hinayaan ko lang siyang ganyan para syempre, birthday cake natin yan. So yun, to be honest, first time ko mag-celebrate ng birthday ng mag-isa. Kaya at some point, talagang dapat kagabi ko pa ito i-film, pero hindi ko siya masimulan kasi mas emotional ako nung pagsalubong ng birthday na mag-isa. So sabi ko, ay ganun pala yung feeling ng mga OFW. Ganun pala yung feeling na parang kapag ka mag-isa ka nagsa-celebrate ng birthday mo. Like, guys, parang naluluha ako, ganyang level. And yun, sinabi ko sa parents ko, sinabi ko kay ate, hindi ko kayang tapusin. Ayan, okay na. Kasi guys, medyo nagiging emotional talaga ako kasi first time ko talagang mag-travel sa birthday ko ng solo. Usually kasama ko si ate o yung parents natin, family, ganyan. Pero ngayon, first time. So yun, I'm so happy. Ang iniisip ko na lang, kasabay ng pag-26 natin na nandito is nagse-celebrate din po tayo ngayon ng 50,000 subs. Ayan, so 50,000 subs na po tayo. And I'm so happy din. Thank you so much sa pagtanggap. Alam nyo, natutuwa ako. Yung mga recent vlogs natin, talaga guys, grabe talaga yung binibigay yung suporta. Nakikita ko talaga. Natutuwa ako sa mga comments, sa mga DMs, ganyan. So maraming salamat po. At ngayon, gusto kong sabihin muna yung wish ko bago tayo mag-proceed sa parang plano natin sa ating YouTube channel. Kasi ikikwento ko sa inyo yung plano eh. Siyempre, kailangan kasama kayo dito para maging aware din kayo. So, yung wish ko po, kasi before nung nasa Japan, nasa Fuji ata ako noon o Kyoto. Nakalimutan ko na sa dami na natin naging ginawang vlog. Tapos may recent vlog ako na ginawa. Sinabi ko gano'n, sana mag 50,000 subs tayo before my birthday. Which is nangyari siya 3 or 4 days before. And ngayon ang wish ko naman, sana lumago pa yung ating YouTube channel din. Sana mapuntahan natin lahat. Sana, aside from sana healthy yung family natin, healthy kayong lahat, healthy ako, ganyan. Sana ma-reach din natin yung 100,000 subs. Sana ma-reach natin yan. Siguro, sana ma-reach natin bago tayo mag-27. Joke! Ewan ko, hindi ko alam. Parang napaka-imposible pa naman nung bago mag-27 years old. So, meaning April 8, 2026. Ganon. Hindi, ayoko. Ayoko magbigay ng ganyan kasi nakaka-pressure kapag may deadline. so, yun. Basta, sana marating natin agad-agad po. I mean, hindi naman agad-agad. Mali yung sinabi ko. Sana marating natin yung 100,000 subs at syempre, with the help of you guys lang din naman din yun. So, yun. And, yun, more blessings to come sa atin, more travels sa ating lahat, at good health sa ating lahat. Yun naman ang wish ko. And even sa, syempre, family ko, friends ko, sa akin, sa inyong lahat. Basta sa ating lahat in general, okay? So, ngayon, magtungo na tayo sa ating YouTube channel plans. Kasi, parang kumbaga ano to eh, state of the YouTube channel address. Wow, may ganon. May parang pasona. So, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na na-reach na nga po natin 50k subs. Tapos, ito papakita ko sa inyo. Oh my God! Guys! 51k na pala tayo. Ayan yung 51k na tayo. Grabe. So guys, ito talaga yung papakita ko. Ilalagay ko dito yung screenshot. Meron kasi tayong bagong profile picture. Tapos, bagong YouTube banner. Ayan, papakita ko sa inyo. Kasi yung profile picture, ini-uniform ko na lahat na ng social media accounts ko. Yan na yung pinaka-profile picture. Tapos yung banner, ayan, bago na po. So, thank you sa editor natin. Ayan, in-edit niya tayo ng YouTube banner. Sabi ko, yung YouTube banner ko before parang
ang petit ko pa doon, parang ang payat-payat ko pa doon, parang hindi naman ako yun ngayon eh. Sinabi ko gano'n. So ayan, ngayon guys, meron na tayong bagong banner. So parang kasi ang iniisip ko, kaakibat ng pagdagdag ng edad natin is parang itong sa YouTube natin, na-hit na natin yung bronze play button. Ayan, may bronze play button. Lalagay ko dito. O, diba? So parang, di ba may silver, may bronze, kasi 50K. So sinabi ko, new chapter, new look, para kumbaga rebranded, revamp, ganyan. Na kung saan I'm planning din na aside from sa mga pupuntahan natin, sa mga techniques, sa mga styles, ganyan, gusto kong madaming baguhin at i-improve. Number one guys, yung super dalas ko nang sinasabi sa inyo na pinipilit ko pa rin until now, na kung saan talaga ngayon, gagawin ko na at i-execute ko na talaga yung plano, which is, we will babawasan natin yung kabilisan ng pagsasalita natin. Opo. Bakit? Ba't ba ay ba lagi mong pinapansin yan ikaw yan? Ganon. Baka sabihin yung ganyan. Kasi guys, may mga namimit ako ng mga seniors. May mga namimit ako ng mga ganon. Tapos, straightforward nilang sinasabi in front of me na mabilis daw ako magsalita. In a good way. In a good way nilang sinasabi. Kaya sinasabi ko ganon, okay, try na natin talaga. Itatry na natin na todo-todong ganyan. Kasi guys, pagka na-excite ako, ang bilis ko talagang magsalita. Ganon. So, yun yung isa. Pangalawa, is mas i-improve natin. Kasi meron din ako natanggap na comment naman, which is, sinabing ganon na, ay ba, may potential yung chat. Nakalimutan ko na kung saan nila kinoment. Feeling ko Central Asia, pero nakalimutan ko na. Sabing ganon na, may potential daw yung YouTube channel natin. Kaya lang, parang puro information daw. Puro straight information yung mga sinasabi natin, which is hindi daw tayo nakakapagkwento ng experience natin. Which is parang ako sa tingin ko, nakakapagkwento din naman po tayo ng experience natin. Yun nga lang, inisip ko, parang mas gusto kong mag-improve in terms of parang oo nga yung deeper level, no? Hindi ko pala nakikwento sa inyo yung mga deeper level. Like parang ang mga nakikwento ko lang sa inyo facts about this building, about this establishment, about this cultural site, o kundi travel guide kung paano magpunta doon, ganyan. Which is, hindi natin yun babawasan, i-retain natin, i-improve pa natin, pero dadagdagan natin, which is mas ikikwento ko po sa inyo yung mga karanasan, mas ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga nararamdaman natin, ganyan, emotional, spiritual, lahat. Gets niyo ba yung point ko? So, yun. Aside from info lang, magkikwento na ako sa inyo ng mga something na hindi ko nakikwento on cam, mga ganyan. So, yun yung mga Kasi syempre, parang kapag ka ino-open mo kasi yung sarili mo sa public, so, i-open mo din yung mga kung iba pang mga gusto mong sabihin, ganyan, which is yung gusto kong gawin. Though, syempre, travel pa rin, travel related pa din naman yung ikikwento ko sa inyo. Ganong level, hindi naman ako magkikwento ng mga iba o hindi naman ako magiging fashion content creator, mga ganyan. So, yun po yung isa sa mga plano ko. At yung isa sa mga plano ko, which is itutuloy ko yung nasimulan natin kasi may nag-comment din sa atin sa broadcast channel naman natin. So, if ever nga pala, kung hindi pa kayo nakakasama sa broadcast channel, ilalagay ko dito yung screenshot ng broadcast channel. So, ano yung broadcast channel? Diyan po ako nagpo-post ng mga hints kung saan ako next pupunta, nagpapag-giveaway ako dyan, nagpapaganap ako dyan, like kunyari, sagutin niyo yung ganito, magpapamigay ako ng isip. Diyan ako nagpapamigay kaya if ever kung gusto niyo sumali. Yan, sa Instagram account ko yan. So, yun. Ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko. Okay, naalala ko na sa Instagram broadcast channel natin, may nagsabi doon, grabe daw yung first quarter natin. Which is, ako din guys, alam niyo, ako din nagugulat kasi guys, nag-Europe tayo, nag-Central Asia tayo, nag-Japan tayo, nag-Sri Lanka tayo, nag-New Zealand tayo. After na, nagdanang Vietnam, and nagdanang Vietnam, nag-Taiwan, and nag-Thailand. Which is, lahat kayo kasama dyan. And hindi to for bragging purposes Gusto ko lang ikwento sa inyo na kaya ito po yung mga pinupuntahan natin kasi I want to offer different kinds of potahe. Alam niyo yun. Kasi before, noong 2024, noong 2023, ba, paulit-ulit na pinupuntahan mo, paulit-ulit na lang lahat ng pinupuntahan, ganyan. Tapos ngayon, ito ang plano ko talaga. Para sa sarili ko, to feed my inner child, and para din po sa inyong lahat. Kaya I'm so excited kasi napakadami pa po nating pupuntahan. Alam nyo, to be honest, ngayon po ay April 8. Ayan, April 8 dito, 8 p.m. Sa atin pong taon, hanggang November 2025, may nakaplano na. Diba, may nakaplano na. Like, nakaplot na yung mga biyahe natin. Except, yung trip natin for September to November, wala pang ticket. Pero, may plano na. So, ang plano ko dun, meron tayong makakasama doon, pero the rest, most of it ay solo travel. So, yun. And, I'm so happy and excited kasi naniniwala ako sa kasabihang with great power comes with great responsibility. So, kung i-connect ko siya sa kung ano meron tayo ngayon with great following
comes with great responsibility. So, finifeed nyo yung tawag doon, yung energy ko, finifeed nyo yung channel natin, aside from that, yung suporta na binibigay nyo. So, in exchange, dapat lang nabigyan ko kayo ng mga kakaibang things na matutuwa din kayo. So, yun yung mga pinaplano ko. Hindi ako nagbibigay, ayoko magbigay ng countries kasi madudulas na naman ako, pero yun po ang dapat nyong pakaabangan na I'm so excited din to share sa inyo. And yun lang naman ang gusto kong sabihin. Meron pa ba akong sasabihin? Wala naman akong sasabihin, kundi matatapos ng ating birthday. So bukas, hindi na natin birthday. Edi back to normal na naman ang buhay natin dito. Ito pala yung gusto kong sabihin sa inyo na guys, nga pala, di ba sa broadcast channel natin, nagpag-giveaway tayo ng eSIM. So ito po ang mga nanalo. Nanalo po si Leihan Lavin, si Paul Salbum, saka si Glyza Patalinghug. Ayan. So, ayan. Gusto ko lang i-announce dito yung nanalo. Tapos, kasi dyan din sa broadcast channel, sinabi ko dyan na ako po ay may papremyo sa mga makakahula kung saan tayo magpupunta. At meron pong mga nakahula. Okay, so ito po yung mga nakahula. Nakahula po si Ish De Jesus. Nakahula din si Jessa C. Nakahula din si Mirns213. Si May Penalosa _ si Hey It's Maggie, si iCar, at saka si K.An_A. Okay? So, abangan nyo po, i-message ko po kayo sa Instagram dahil lahat po kayo ay makakatanggap ng libreng eSIM from me. O, diba? eSIM. Pwede nyo gamitin yan pagka magpupunta kayo sa Thailand, sa Singapore, sa kung saan sa pamang bansa. Basta, syempre, bibiling ko siya sa Klook. Ako bibili kay Klook. Ganon. Hindi to sponsored, okay? Syempre, let's support the brand that supports us din. So, yun. Bibili ko po siya kay Klook. Kung saan man kayong pupuntang bansa, sabihin nyo lang sa akin. Then yun, I'll provide eSIM for you. Okay? So, yun lang guys. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Kung meron ako nakalimutan sa mga susunod na vlog ko na lang ikikwento sa inyo. Again, maraming salamat po sa pagsubaybay sa atin. And again, thank you guys for watching. Madami po susunod na vlog dito sa Georgia. Again, this is Ivan De Guzman. So, yun lang. Thanks!